Magsimula ang kwento kung saan natapos ang unang kabanata. Pinayuhan ni Jenna ang iba pang mga bayani na huwag mag-alala, at sinabi niyang gumagawa ng mga bagong gusali ang kanilang master para sa kanila dahil dati sa sirasirang lugar lang sila nakatira. Sa sandaling iyon, napuno ng tuwa ang mga one-star losers at nagsimula silang mag-imagine ng mga malalambot na kama at masasarap na pagkain. Hindi nagtagal, ipinabatid ni Esel sa lahat na tapos na ang konstruksyon at maaari na silang lumabas ng storage. Ngunit paglabas nila, nagulat silang makita ang dating gusali na ngayon ganap nang na-renovate, isang malawak na lobby na naging 2 palapag na ngayon. Dahil nadagdagan ang bilang ng mga palapag, agad na nagpadala ng abiso ang system sa master na maaari na siyang magpatayo ng mas maraming pasilidad. Lahat ay namangha sa pagbabagong ito, at labis na nasabik si Jenna nang malaman niyang may bagong paliguan. Ngunit pagpasok nila sa kanilang tinutuluyan, laking gulat nila nang makitang halos wala ng laman ang mga kwarto, isang mesa na lang ang nandoon, wala ng carpet o dekorasyon. Nawala na rin ang lahat ng fireplace, at pati mga kama ay nawala, kaya't nagtaka sila kung sa sahig na lang ba sila matutulog. Nalito si Jenna sa nangyari, ngunit ngumiti ng mapanukso si Han at sinabing, ganyan talaga. Iba naman ang tanawin sa ikalawang palapag, kumpleto sa kagamitan, maganda, at tila para sa mga espesyal na bisita. Nagsimula nang magtalo ang ilang mababang ranggo tungkol sa kung sino ang titira roon, habang naguguluhan si Edith at tinatanong ang motibo ng master. Pagkarinig sa mga walang saysay nilang usapan, pinaalalahanan sila ni Esel na pumunta sa second floor square, dahil doon i-assign ng master ang kanilang mga kwarto. Nang magtipon na ang lahat, ipinaliwanag ni Esel ang utos ng master at sinabihan silang makinig ng mabuti. Inihayag niya na lahat ng miyembro ng Party 1 ay titira sa ikalawang palapag. Agad namang nagyabang ang isang one-star hero, sinasabing matagal na niyang napropesya na doon talaga mapupunta si Mr. Han. Ayon kay Esel, ganoon din ang para sa Party 2, kaya labis silang nagulat. Sinabi rin niyang maaari silang pumili ng sarili nilang mga kwarto dahil marami pa naman. Dagdag pa niya, sina Chloe, Enoch, Walter, Patrick, at Amarin ay doon din maninirahan. Lalong sumaya ang nasa pangalawang palapag, ngunit nang ipahayag ni Esel na ang lahat ng natitira ay titira sa unang palapag, naguluhan at nagprotesta ang mga bayani laban sa utos ng master. Pagbalik ng Party 3 mula sa dungeon, nadatnan nila ang kaguluhan. Sa tono ng panunuya, tinanong ni Belkis kung ano ang nangyayari, at ipinaliwanag ng isang nakakita na ang master ay nag-a-assign ng mga kwarto. Lumapit si Jenna kay Han ng may kaba dahil kakaiba ang sitwasyon. Ngunit kalmado lang si Han at sinabing normal lang ito, bagaman 13 tao lang ang pinayagang makapasok sa ikalawang palapag. Napatitig si Jenna sa kanya, nagulat pa rin. Nagpatuloy ang reklamo ng mga one-star hero sa unang palapag, sinasabing hindi ito patas. Dati, halos pare-pareho lang naman ang pamumuhay nilang lahat, magkakaiba lang ang antas ng pagsisikap at progreso, pero pareho ang gantimpala. Ang ganitong sistema ay ayos lang kung kakaunti pa lang ang mga bayani at gumagamit pa ng synthesis ang master. Ngunit ngayon, para maitaas ang antas ng mga bayani, kailangan na ng malinaw na paghihiwalay. Habang nag-uusap sina Han at Jenna, dumating si Yolka at napansin ang sitwasyon. Aniya, para itong lipunan ng mga maharlika at mga magsasaka. Ayon sa kanya, ito ang malinaw na landas kung nais ng master na mapasunod sila sa kanyang kagustuhan. Hindi niya gusto kung paano pinapatakbo ng mga one-star heroes ang mga bagay-bagay, kaya't sinang-ayunan niya ang desisyon ng master. Sinabi ni Han na si Jenna ay laging maaga gumising, nagsasanay hanggang gabi, at nangangaso araw-araw sa dungeon, at karamihan sa karne nila ay galing sa kanya. Nang tanungin ni Han ang tungkol sa mga one-star heroes, sinabi niyang ito raw ang pinakamadaling paraan para bawasan ang paggamit ng synthesis. Samantala, nagnitngit si Esel dahil sa mga reklamo ng mga bastos na bayani. Sa sobrang galit, buong lakas niyang sinampal ang sahig, na naging dahilan para tumilapon ng iba at mahirapang tumayo dahil sa lakas ng impact. Galit niyang sinabi na masyado silang mayabang, at pinaalalahan ng 1 buwan lang ang nakalipas, dapat sana ay nasynthesis na silang lahat kung hindi lang pinigilan, kaya't dapat marunong silang magpasalamat. Sinubukan pa nilang sumagot, ngunit binalaan sila ni Esel na baka matikman nila ang kanyang nuclear punches, kaya't napatigil sila. Sarkastikong sinabi ni Esel na sana wala na silang reklamo, at tinawag niya sina Chloe at Amarin, na itinalaga niya mga kusinire sa ikalawang palapag, responsable sa pagkain ng mga nakatira roon. Nang makita ng mga one-star heroes na ang mga kusinira ay para lang sa second floor, nag-alala ang isa sa kanila kung paano kakain ang mga nasa unang palapag. Hindi ito pinansin ni Esel, at malamig niyang sinabing, problema niyo yan. Kumain kayo ng lupa kung gusto niyo. Sa buntong hininga, idinagdag pa niyang bawal kumain ng karne ang mga nasa unang palapag, may mga patatas naman sa kanilang aparador, kaya maaari nilang ihawin iyon kung gusto nila. Lalo itong nagpainit ng ulo ng lahat. Isang lalaki ang galit na lumapit at sumigaw, yan lang ba ang ipapakain mo sa amin? Pinatulog mo kami sa sahig at ngayon, pati pagkain pinagkakait mo.
Galit na siya, at hindi na makapaniwalang ganoon ang trato sa kanila. Akala mo ba tatanggapin ko tong klaseng pang-aapi? Nang tingnan siya ni Esel ng malamig, bigla niyang hinugot ang kanyang espada at sumugod. Ngunit nanatiling kalmado si Esel. Ilang saglit lang, sumirit ang dugo ng lalaki, naputol ang kanyang braso at tumilapon sa hangin. May isang kamay na biglang sumalo rito. Paglingon ni Esel, nakita niyang si Belkis ang gumawa noon. Ngumiti ito ng mapanukso at sinabing, ayos lang, basta't hindi ko siya pinatay. Ilang oras bago mangyari ang kaguluhang ito, isang lalaking may balbas ang nagsabi kay Belkis na si Han ay walang pakialam kung sino sila noon, maging sila man ay isang aristokrata o basurang tao, ang mahalaga lang ay mapatunayan nila ang kanilang halaga kung gusto nilang mabuhay. Pinayuhan din ng lalaki si Belkis na sundin ng mahigpit ang mga patakaran kung gusto nilang masanay sa lugar na ito, at huwag kailanman gambalain ang Party 1 at Party 2 dahil mga halimaw ang mga iyon. Ipinagmalaki naman ni Belkis na nakita niyang nagsasanay ang mga ito, at kung sa pamamagitan lang ng pagsasanay ay nagiging ganoon sila kalakas, pakiramdam niya ay kaya rin niyang labanan si Aaron. Pagkatapos ay tinanong niya kung gaano kalakas si Han, ngunit sinabi ng lalaki na hindi siya sigurado dahil hindi pa siya nakakasama sa grupo nito. Nagtaka si Belkis kung saan niya narinig ang mga balitang iyon, at ibinunyag ng lalaki na si Jenna ang madalas magkwento ng mga bagay na hindi sinasabi ng ibang miyembro. Nang tanungin ni Belkis kung nasaksihan na ba nito ang tinatawag na synthesis, itinanggi iyon ng lalaki, at sinabi na napunta siya rito matapos tumigil ang master sa paggawa noon, kaya siya buhay pa hanggang ngayon. Napagtagpi-tagpi ni Belkis na pwedeng tumatag at lumakas ang isang tao sa bawat laban, at makakuha ng iba't ibang kakayahan sa pamamagitan ng pagsasanay. Sa huli, napagtanto niyang si Han ang pinuno ng lugar na ito. Ngumiti siya ng may pagdududa at nagpasalamat sa lalaki sa impormasyon. Pagkatapos ay ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang Alan, at tinanong kung may iba pa siyang gustong malaman. Pero nang makuha na ni Belkis ang lahat ng mahalagang impormasyon, pinakislot lang niya ang mga mata at malamig na sinabing, hindi siya interesado sa pangalan nito. Sa kasalukuyan, iwinasewas ni Belkis ang kanyang espada at sinabing narinig niya ang mga paghihirap ng lalaking nasa harap niya. Nakakatuwa raw iyon, at medyo na bad trip siya dahil nahuli siya sa party. Habang nanginginig sa sakit ang lalaki, malamig na winika ni Belkis na parang wala namang silbi kung patunayan pa ang sariling halaga. Narinig daw niya na may mahusay na sistema rito para alisin ang mga walang silbi, ngunit tila hindi iyon ginagamit ng pinuno. Sinabi pa ni Belkis na narinig niyang malakas si Han, at natutunan daw niya kung paano gamitin ang lakas na iyon, ngunit para sa kanya, kakaiba iyon. Pagkatapos ay walang pakundangang inihagis ni Belkis ang braso ng lalaki sa tabi nito, at mayabang na sinabing kaya nitong idikit ulit kung maayos ang pagkakapindot. Ang biglaang pangyayari ay nagdulot ng kilabot sa mga ibang one-star heroes. Ngumisi si Belkis ng masama at sinabing bumalik siya sa isang nakakatuwang pangyayari na gusto niya talaga. Pagkatapos, may halong pananakot niyang tinanong kung may gusto pa bang sumunod na putulan ng braso. Isa sa mga bayani ang napasigaw at tinawag siyang baliw, ngunit hindi iyon pinansin ni Belkis at sarkastikong sinabing, mas mabuting maging baliw kaysa maging inutil na baboy. Sumabat si Han, tinatanong kung ano ang pakay ni Belkis sa kaguluhang ito. Nagkunwaring nagsisi si Belkis, sabay sabing nadidiri lang siya kaya kumilos ang katawan niya bago pa siya makapag-isip. Nang titiganihan ang lalaking naputulan ng braso, sinabi niyang maswerte pa ito kung hindi dahil kay Belkis, siguradong napugutan ang ulo nito ni Esel. Maya-maya, tinanong ni Esel kung alam ni Belkis ang mga pagbabago. Tinukoy ni Belkis kung ang ibig niyang sabihin ay ang hati sa pagitan ng unang palapag at ikalawang palapag. Tinawag niyang basurahan, ang unang palapag, at luxurious naman ang ikalawang palapag. Ipinaliwanag ni Esel na ang grupo ni Belkis ay nasa unang palapag din. Ngunit hindi nagpakita ng takot si Belkis, at mayabang na sinabing wala siyang dapat ipag-alala dahil makakaakyat din siya sa lalong madaling panahon. Pagod na ipinaliwanag ni Esel ang buong sitwasyon, sa 45 katao, 13 lang ang nasa ikalawang palapag, at ang natitirang 32 ay nasa una. Ang mga nasa itaas ay maaaring gamitin ang lahat ng pasilidad ng malaya, ngunit ang mga nasa ibaba ay hindi. Binalaan din niya sila na mapapahamak sila kung susubukan nilang pumasok sa itaas ng palihim. Dagdag pa niya, dapat nilang paunlarin ang kanilang kakayahan kung gusto nilang makapunta sa marangyang ikalawang palapag. Ipinakilala niya si Han bilang perpektong huwaran, ang hindi matitinag na super ace, at dapat daw nilang tularan ito. Habang binabanggit ni Esel ang mga kahangahangang teknik ni Han sa 15th floor, hinaila naman ni Han ang pisngi ng diwata, sabay sabing dapat ipakita ng mga bayani ang galing nila kung gusto nilang mamuhay ng maayos dahil pinapanood sila ng master. Binigyang diin niya na kung makita ng master na mahusay ang kanilang pagganap, ipapadala sila sa ikalawang palapag. Ngunit marami ang nagreklamo, sinasabing hindi ito makatarungan, sa pilitin silang dinala rito, at ngayon ay kailangan pa nilang mamuhay sa ganitong paraan.
Habang palihim na nakikinig, tinangkang bunutin muli ni Belkis ang espada upang turuan sila ng leksyon, ngunit agad siyang pinigilan ni Han at malamig na sinabing, tama na. Ayon kay Han, pareho lang silang lahat ng mga bayani sa ikalawang palapag, dinala rin sila rito laban sa kanilang kagustuhan, at mas masahol pa ang naranasan nila noon. Bumaling siya kay Jenna upang patunayan ito, at tumungo naman si Jenna, sabay sabing hindi man lang sila binigyan ng pagkain noon, at isang pagkakamali lang ay siguradong synthesis ang kapalit. Tinanong ni Han kung sa tingin ba nila nagsasanay sila buong araw dahil gusto lang nila. Nabigla ang mga tao, at isa sa kanila ang kinabahang nagtanong kung ibig bang sabihin ay gusto ni Han na makipaglaban din sila tulad niya. Naglabas ng nakakakilabot na aura si Han at sumang-ayon sa sinabi ng lalaki. Habang iniisip ng tagapagsalaysay, napagtanto niyang wala pang malaking pangangailangan sa mga support at gathering roles dahil sina Enoch, Chloe, at Ama rin ay nakatalaga na roon. Karamihan ay mga combat roles, at tanging ang mga may talento lang ang makakaakyat sa ikalawang palapag. Kalahati sa kanila ay tinanggap na ang katotohanan, habang ang iba ay patuloy pa ring tumatanggi. Sinabi ni Han na mas mahirap ito para sa mga nasa unang palapag dahil sila ang dating nasasanay sa lahat ng karangyaan. Sa isang sistemang pagbabago, kailangan mong unti-unting mag-adjust o dahan-dahan itong ipatupad dahil kung masyadong mabilis ang pagbabago, siguradong magkakaroon ng pagtutol. Lumapit ang ilan kay Han at nagtanong kung gusto ba talaga niyang lumaban sila habang tinatratong parang basura. Anong klaseng kalokohan iyon? Sabi ng isa, nang tumanggi silang makipaglaban at ipinahayag na babawiin nila kung ano ang nararapat sa kanila, sarkastikong ngumisi si Belkis at sinabing, hindi niyo naman yata naintindihan, ano? Isa sa mga nagrereklamo ang nang-aasar na nagtanong kay Han kung akala ba niya ay hindi nila malalaman ang sekreto na kanilang itinatago, na ikinagulat naman ng bida na biglang napaisip kung ano ang tinutukoy nila. Ibinunyag ng lalaki na ang pinag-uusapan nila ay ang mga taktika ni Han para baguhin ang isipan ng kanilang master. Bukod pa roon, tinawag pa niya si Esel na isang halimaw na hindi man lang makapagsuway sa kanila, at ipinahayag ang paniniwalang pilit nitong itinago ang katotohanan, ngunit alam daw nilang lahat ang totoo. Samantala, napahinto si Esel, tulala sa mga maling paratang tungkol kay Han. Ginamit naman ng lalaki ang mga walang basehang akusos yung iyon upang kumbansihin ang kanyang mga kasamahan, at sabay-sabay nilang tinanggihan ang makipaglaban. Agad ipinaalam ng sistema sa kanilang pinuno na dahil sa malawakang welga, hindi gumagana ang Party 4 at Party 5 at nag-aaklas na ang mga bayani. Nang mapansinihan ang kaguluhan, mabilis niyang hinugot ang kanyang espada at ibinato ito sa lalaki, sabay utos, putulin mo ang isang braso ng bawat isa, gaya ng ginawa ni Belkis. Kapag nagawa mo yan, palalayain kita. Nagulat ang lalaki sa matigas na tono ng utos, at kabadong nagtanong kung nasisiraan na ba ng ulo si Han. Ngunit may malamig na titig si Han habang sinasabing, kung hindi gumagana ang mga salita, ako na mismo ang kikilos. Mas mura to kaysa sa aral na hindi ninyo matutunan. Gayunpaman, hindi pa rin natinag ang mga bayani. Matapang nilang iginiit na alam nila ang karapatang tumanggi sa utos ng kanilang pinuno. Tinanggap naman ni Han ang kanilang sinabi, at ipinaliwanag na may karapatan nga silang sumuwi, dahil kahit si Esel ay hindi maaaring humawak sa kanila maliban na lang kung may espesyal na dahilan. Sumabat si Edith, na pinayuhan silang hayaan na muna dahil muntik na silang mamatay ng kanyang grupo nang minsang sumuway sila noon. Ngunit patuloy pa rin sa pagtatalo ang lalaki, iginiit na pareho lang din silang nagsusugal ng buhay. Bigla, alinsunod sa utos ng pinuno, iniutos ni Esel kina Belkis, Alan at Leslie na pumasok sa synthesis chamber na ikinagulat nilang lahat. Napansin ni Esel ang kanilang mga reaksyon at sarkastikong tinanong kung unang beses lang ba nila itong nakita. Binalaan pa niya sila, kung ayaw ninyong pumasok, ako mismo ang magtutulak sa inyo. Habang pinagmamasdan iyon, natawa si Han, sabay sabing nakakatuwa raw na alam ng mga batang iyon ang tungkol sa pagsuway, pero hindi tungkol sa synthesis. Sumabat naman si Jenna, sinasabing nasabi na niya iyon dati, pero malamang ay hindi siya pinakinggan ng mga ito. Matagal na raw mula nang huling magkaroon ng synthesis, kaya mas marami na ngayong hindi nakakaalam kaysa sa mga nakaranas na nito. Nang mag-alinlangan sina Alan at Leslie, marahas silang hinayla ni Esel at itinapon sa loob ng silid. Nagulat si Alan nang salubungin siya ni Belkis ng sarkastikong ngiti, sabay sabing, magandang makita ka ulit, Alan. Salamat pala sa huli mong itinuro, malaki ang naitulong mo. Naalala ni Belkis ang alok noon ni Alan na pwede siyang magtanong anumang oras, kaya may halong panlilibak siyang nagpaumanhin, pasensya na, pero mukhang wala na akong kailangang itanong ngayon. Makalipas ang ilang sandali, natapos ang synthesis. Nabalot ng liwanag sina Alan at Leslie, habang si Belkis, na ngayon ay isang 2-star hero, ay tumaas ang antas at nakakuha ng mga bagong kakayahan. Pagkatapos ng proseso, ramdam ni Belkis ang kakaibang lakas, parang nasa langit, ngunit sa halip na makontento, ngumisi siyang mapanlinlang at mahinang bulong, hindi pa sapat, marami pa akong nakikitang alay.
Pero bago ang sunod na chapter, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel na Isekai.